Hello, seek and read the book of the Lord. Seek and read the one God. Let's talk about the focus on one God. Pinangalanan ko tong Seek and Read the One God, itong channel na to, dahil magfo-focus lang tayo sa one God. Kasi yun ang kinauuwian ng lahat ng bagay. Yun ang pundasyon ng aking personal kong pananampalataya. Hindi lang personal, kundi pananampalataya ng lahat ng Muslim sa buong mundo. Na walang Diyos, walang dapat sambahin bukod sa nag-iisang Diyos, ang Diyos, Al-Ilah, ang Allah. Okay? Ngayon, may issue na pinapakalat ang mga tao laban kay Senador Robin Padilla. Isa siyang kapatid, no? Si Robin Padilla ay isa nating kapatid sa pananampalataya sa iisang Diyos. Pinaglalaban ni Robin ngayon ang kanyang pananampalataya na yung tuwing maglulupang hinirang, no, sa Senado, nakaganon siya. Yung tuturo niya nakaganon. Ngayon, maraming mga tao ang inaakusahan siya ng kabastusan dahil gumagamit daw siya ng middle finger, bad finger, binababoy niya daw o niwawalang galang niya ang lupang hinirang. Ngayon, kailangan maintindihan ng mga tao na si Robin Padilla ay isang relihiyosong tao. Ang debosyon niya at ang pagsamba niya ay sa iisang Diyos lamang. Hindi nila naiintindihan yun. Meron din siyang tasbih na nakapalibot sa kanyang liig, no? Kumbaga, yun ang kaparaanan niya ng dikir, no? Yung pagsasabi ng Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La hawla wala quwwata illa billah, la ilaha illallah. Ang punto lang nun simple. Sumasamba si Robin Padilla sa isang Diyos. Ngayon, may babasahin akong talata sa Quran. 6:162, no? Al-An'am, no? Surah 6, Aya 162. Ipagbadya mo, O Muhammad, katotohanan, ang aking sala, takdang pagdarasal, ang aking pagkatay ng hayop bilang sakripisyo, ang aking pamumuhay, ang aking pagkamatay, ay para kay Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Ngayon, gusto ko ipakita sa inyo na yung debosyon at pagsamba ng mga Muslim, no? Yung buhay ng mga Muslim, walang pinaglalaan ng iba bukod sa nag-iisang Diyos na si Allah. Arabic term lang yan, Allah. Sa Tagalog, ang Diyos. Sa English, the God. Okay? Al-Ilah. Al means the, Ilah means God. Al-Ilah. Kasi wala kami pinaniniwalaang ibang Diyos. Demigod, semigod, walang Diyos-Diyusan, walang maliit na Diyos, second God, third God, walang gano'n. Ang pinaniniwalaan namin ay mayroon lamang iisang Diyos, ang Diyos na siyang Diyos sa lahat ng nilalang. Walang Diyos maliban sa Kanya, walang Diyos bago o pagkatapos niya, dahil hindi siya natatapos at wala siyang pinagmulan. Okay? Ngayon, ang debosyon ng mga Muslim, ibig sabihin nagpasakop sa kalooban ng nag-iisang Diyos na tunay, ang debosyon at yung pagsamba ay walang iba kundi sa Diyos lamang. Hindi kami sumasamba sa mga ninuno, hindi kami sumasamba sa isang bansa, sa isang bayan, hindi kami handang mamatay sa kanino man, bukod sa nag-iisang Diyos na tunay. Yun ang punto. Lahat ng bagay na itong prayer mat na to, no? Lahat ng bagay na to, ang punto lang yan ay simple. Pagsamba sa nag-iisang Diyos na tunay. Lahat ng aklat na mayroon kami, lahat ng binabasa nating aklat, actually, bilang nasa perspective na ako ng pagiging Muslim, ng pagiging
mananamba ng iisang Diyos. Kahit paggamit namin ng Biblia ay nakasentro lamang sa tauhid o sa pagsamba sa isang Diyos sa tunay. Yun ang core. Quran ang aming quality control sa Biblia ng sinasampalatayanan ng mga Kristiyano at Hudyo. No? Ngayon, pinapakita dito na ang aking pamumuhay, sabi kasi, ipagbadya o Muhammad. Kumbaga sabihin mo Muhammad, ito ang iyong paniwalaan. No? Hindi lang ikaw, kundi yung mga taong makikinig sa'yo. No? Lahat ng mga makikinig kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ganito rin ang paniniwalaan. No? Na lahat ng mga propeta ganitong pinaniniwalaan na ang buhay ay walang dapat paglaanan kundi ang Diyos lamang. Yun ang tauhid, yun ang monotheism. That is the focus of Quran. Kaya ako nandito sa Quran kasi wala siyang ibang focus kundi tauhid. And that's makes sense. Walang ibang logical sa mundong to kundi yung bumalik tayo sa nag-iisang Diyos. Bakit ganon si Robin Padilla maglupang hinirang? Simple prinsipyo. Dahil yung sa lupang hinirang, no, yung dulo nun, ang mamatay ng dahil sa'yo. Sino ba yung pinupunto doon? 'Di ba yung bansang Pilipinas? Ngayon, yung bansang Pilipinas ay yun ang pinamumukhang hindi ko sinasabing Diyos o dapat sambahin. Ngunit nandun tayo sa level na mamamatay ka para sa bayan. Medyo debatable to when it comes to the Filipinos. May mga nagsasabi, ang hirap mo mahalin Pilipinas. Maraming bagay pa na pinagdidebatihan ng mga tao. Pero isa lang yung nakikita ko dito, sa perspective ng isang monotheist, isang Muslim na sumasamba lang sa iisang Diyos. Ang mamatay ng dahil sa'yo, Pilipinas, medyo, actually, hindi siya katanggap-tanggap. Ako personally, hindi ko kayang mamatay sa kahit anumang bansa, grupo ng mga tao. Mamamatay lamang ako doon, para lang doon sa nagbigay nito, sa nagbigay ng buhay na to. Hindi ako mamamatay para sa bansang Pinas, bansang Amerika, bansang kahit anuman yan. Mamamatay ako para sa Diyos na lumalang sa akin. Dahil siya ang nagbigay nito. No? Sabi dito, ipagbadya o Muhammad katotohanan ng aking sala o yung pagdarasal, ang aking pagkatay ng hayop bilang sakripisyo, ang aking pamumuhay, ang aking pagkamatay ay para kay Allah lamang, para sa Kanya lamang, ang aking Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Napakaganda nun. Napakaganda nun. Wala kang dapat sambahin Diyos. Wala kang dapat pag-alayan ng pagsamba bukod sa nag-iisang Diyos na tunay. Babasa pa ako ng talata sa 40, no? 40, 162 to 165. Ito. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung isa pang point of view, no? 40, no? Surah Ghafir, aya 62 to 65. Ito yung nakasulat. Siya si Allah, ang inyong Panginoon, ang lumikha ng lahat ng bagay. La ilaha illa huwa, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagpupulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Paano kayo kung gayon nalinlang sa katotohanan sa pagsamba sa iba maliban pa kay Allah? Sa ganito namin itinataboy ang mga tao na nagtatakwil sa mga ayat, sa mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral at iba pa ng Diyos na si Allah. Si Allah ang gumawa para sa inyo ng kalupaan bilang isang lugar ng pananahanan
at ng alapaap, kalangitan, bilang isang kulandong, at kanyang binigyan kayo ng hubog at ginhawa. Hubog at ginawa niya kayong inyong mga hugis na maganda, at naggawad siya sa inyo ng ikabubuhay ng mga bagay na dalisay at mabuti. Siya si Allah ang inyong Panginoon, kaya't luwalhatiin si Allah ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Siya ang walang hanggang buhay. La ilaha illa huwa. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagpukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Kaya't manalangin kayo sa Kanya at ibigay ninyo sa Kanya ang inyong matapat na debosyon. Ang lahat ng pagpupuri ay kay Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Nakita niyo yun? Sino daw yung gumawa ng mga lugar, pananahanan, alapaap? Ang alalang. Siya ang gumawa sa Pinas. Siya ang gumawa sa Jerusalem. Siya ang gumawa sa Israel, sa Palestina, sa Arabia. Siya ang gumawa sa buong mundo. Tapos tayo, mamamatay tayo para sa mundong ito, sa dunya? No sir. Mamamatay lang tayo doon sa nagbigay ng lahat ng magagandang bagay dito sa atin sa lupa. Hindi deserve ng mundong to paglaanan ng buhay. Kahit nga buhay, hindi na pagsamba, buhay. Ang buhay ng tao ay karapat-dapat lamang doon sa nagbigay ng may akda ng buhay. Na siyang nagbigay ng buhay lahat ng magagandang bagay dito. Sabi dito, bilang isang kulandong, itong tinitirahan natin, at kanyang binigyan kayo ng hubog at ginawa niya ang inyong mga hugis na maganda, at naggawad siya sa inyo ng ikabubuhay. See? Itong bansang Pinas, kung naging independent man ito, mas naging malaya man ito sa kamay ng mga Kastila at Amerikano, hindi nangangahulugan na kailangan nating mamatay para dito. Dahil ang buhay ay bigay lamang ng Diyos. Siya ang nagbigay ng akda. Siya ang may kagustuhan na maging tayo ay malaya. Hindi tayo mamamatay sa pangalan ni Felipe, ni Haring Philip ng Espanya, Pilipinas. Lahat tayo dito sa mundo ay mga manglalakbay lamang. Balang araw ay tayo ay mamamatay rin. Babalik lang din tayo sa alabok ng lupa. Ngunit sa hukay, tatanungin tayo, sino ang iyong Panginoon? Hindi naman tatanungin kung sino o ano ang lahi mo, ano ang bansa mo. Ang tatanungin sa'yo kung sino ang iyong sinasambang Diyos. Sino ang Panginoon mo? Tinanong ba ng Diyos kay Jesus sa panahon, tatanungin ba ng Diyos kay Jesus sa panahon ng paghuhukom, sa panahon ng pagkabuhay na mag-uli, anong bansa mo, Israel? Hindi. Ang tinanong sa kanya, sinabi mo ba na sambahin ka bilang Diyos at ang iyong ina? Sabi ni Jesus, hindi. Pero sinabi ko sa kanila, ang sinabi mo sa akin, na sambahin ninyo ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Ibig sabihin, simple ang punto. Walang races, walang bansa, walang nationalities, no? Walang kahit ano. Simple lang. Sumamba ka doon sa gumawa ng buhay, sa gumawa ng iyong tinatahanang lupa. Itong mundo na to, binigay ito ng Diyos na si Allah. Binigay niya to upang tirahan, upang hanapin mo. Manlakbay ka dito. This is your life, your journey to find Him. Hindi ka na parito upang mahalin yung lupa na kung saan ka nakatungtong. May lupa ang Amerika, may lupa ang Australia, may lupa ang Arabia, may lupa ang Pilipinas, may lupa ang Jerusalem, ang Israel. Pero hindi yun ang buhay.
hindi yun ang nagbibigay ng buhay. Ang nagbibigay ng buhay, kung alam mo sino, na siyang lumikha sa'yo. Walang masama mahalin ang bayan, ang kapatid, ang tao, ang kapwa Pilipino. Ang masama ay yung ibigay mo yung buhay mo para sa bansa na ibinigay ng Diyos para sa'yo. Sambahin mo ang Diyos. No. Sambahin mo yung Diyos na nagbigay sa'yo niya. Mali rin yung, parang ganito yan. Ibinigay si Jesus sa mga tao. Ang ginawa ng tao, ano? Ang sinamba na nila si Jesus, hindi yung nagbigay kay Jesus. Sino ba nagbigay kay Jesus sa mga tao? Di ba ang Diyos na si Allah? Anong ginawa nila? Ginawa nilang Panginoon. No? Ang tawag dun ay shirk at ta'ah. This aspect implies rendering obedience to any authority against the order of Allah. Almighty Allah says, sabi ng Diyos na si Allah, sabi ng Diyos, the Jews and Christians took their rabbis and their monks to be their lords besides Allah, by obeying them in things which they made lawful or unlawful according to their own desires without being ordered by Allah. And they also took as their Lord Messiah, son of Mary, son of Maryam, while the Jews and Christians were commanded in the Torah and the Gospel to worship none but one, Ilah. God, Allah, La ilaha illa huwa, none has the right to be worshipped but He. Glorified is He, far above is He, from having the partners they associate with Him. Verse 9, chapter 9, verse 31. Nakita niyo, pinapakita lang dito yung tauhid, the pure monotheism. Wala tayong ibang Panginoon. Wala dapat tayong pag-alaya ng buhay na meron tayo. Hindi tayo dapat mamatay sa kahit kanino, bukod sa nag-iisang Diyos na si Allah. Walang dapat karapat-dapat bigyan ng pagsamba. Kahit si Muhammad, kahit si Jesus, kahit si Moises, si Abraham, iisa lang ang dapat pag-alaya ng mga praises, worship, devotion, commitment, swearing. No? Wala tayong ibang dapat i-testify sa mga tao, kundi ako'y sumasamba lamang sa nag-iisang Diyos na si Allah. Ako'y mamamatay para sa Kanya. Yan ang debosyon. Yan ang debosyon. Yan ang tinuturing na debosyon, ibada o pagsamba. Lahat ng bagay na ginagawa ng Muslim, pag-iwas sa mga bawal na pagkain, pag-iwas sa mga masasamang gawain. Lahat ng yun ay punto lamang ay ang pagsamba sa Allah. Lahat ng otoridad, lahat ng rules and obligation ng isang Muslim, binibigay din ng Allah bilang isang karampatang pagsamba sa Kanya. Diba? Paglilinis bago manalangin. You are sacrificing your body as a form of worship to Allah. Hindi lang to ba sa formality. It's part of obedience. Part of worship. Yung pagfa-fasting, no? Yung pilgrimahe, no? Yung pagbibigay, pagtulong sa kapwa mo, no? Pagtetestimony na walang Diyos maliban sa Kanya, no? At yung pagdarasal, no? Lahat ng bagay na ang Diyos ay naluluwalhati. Ito hindi to innovation. No? Hindi rin to abacus or rosary. Isa lamang itong beads na nakakatulong sa'yo sa pagbibilang ng 33 Subhanallah, 33 Alhamdulillah, 33 Allahu Akbar, 99 yun. Then yung pang 100, yung La ilaha illallah. Yun ang dhikr o yung pag-praise mo sa Allah. Pagsamba rin yun. Lahat man ito ay mukhang tradisyon sa inyo, pero isa lang ang spiritual aspect nito.
pagsamba sa nag-iisang Diyos na tunay. Marahil nakikita nyo, traditional, extreme, but this is the truth of extreme monotheism. Kailangan maintindihan nyo rin yung side of the Islamic monotheism. Nagbabasa kami ng Biblia, yes, pero tinitignan namin siya in the context of monotheism. Dahil yun ang totoo, na nalihis ang mga tao. Nalihis sila dahil mas iniidolo nila yung kanilang mga propeta, kanilang mga guro, kanilang mga hari, yung Mesiyas nila na si Kristo. Nalihis sila doon. Na yung kanilang debosyon ay nasa kanila, imbis na nasa Diyos na nagbigay sa kanila ng mga sugo. Yung mga sugo ay sugo upang ipakilalang nag-iisang Diyos na tunay. Sabi ni Jesus, ito ang buhay na walang hanggan, na makilala kanila na iisang Diyos na tunay. No? Sabi rin ni Isaias yun. No? Sabi ng Diyos kay Isaias, I am God. There's no God besides me. Wala ng Diyos. Wala na akong nakikilalang iba. 44 verse 8 ng Isaiah. Sabi rin dun, seek and read the book of the Lord. Sabi sa Isaiah 34:16. Sabi rin sa Quran, basahin natin ang sabi ng Anghel Gabriel kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Sabi dito, 96, no? Sa ngalan ni Allah, pinakamabagi ng pinakamawain. Bumasa ka, O Muhammad, sa ngalan ng iyong Panginoon na lumikha sa lahat ng bagay. Galing, no? Read. Ano bang katampatang kasunod ng pagbabasa? Ay yung saliksikin, hanapin mo siya. It's a form of worship. Etong Quran, the recitation, ngayon nasa libro na siya. The reading, no? Binabasa mo siya. Bumasa ka, O Muhammad, sa ngalan ng iyong Panginoon na lumikha sa lahat ng bagay. Sa ngalan ni Allah, Bismillah. Hindi in the name of Jesus. Hindi in the name of other else. Sa iisang Diyos ka lamang magsuswear. Sa kanyang pangalan lang, ikaw babase. Sa kanyang pangalan lang, ikaw magbibigay ng pagsamba. Yung buhay mo, ibibigay mo lamang sa Bismillah. Rahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin ng pinakamawain. Bumasa ka, O Muhammad. Read. Seek and read. The one God. Sa ngalan ng iyong Panginoon, na lumikha sa lahat ng bagay, na lumikha sa tao mula sa namuong patak ng dugo. Iyong basahin at ang iyong Panginoon ang pinakamapagbigay, na nagturo ng pagsulat sa pamamagitan ng panulat, na nagturo sa tao nang hindi niya nalalaman. Seek. Nandun yung seek. Search. Understand. No? Nandun yun, na nagturo sa tao nang hindi niya nalalaman. Hindi karapat-dapat ang ginawang pagsuway ng tao, katotohanan ang tao ay nagmalabis, nagpalalo sa kanyang kawalan ng pananalig at kasamaan, sapagkat itinuturing niya ang kanyang sarili na may sariling kasapatan, hindi nangangailangan ng anumang tulong. Naging mayabang ang tao, naging mapagmalaki. Katiyakan sa iyong Panginoon ang pagbabalik ng lahat. Nakikita mo ba siya na humahad lang? Diba? Sa isang alipin, si Muhammad, kung siya ay nananalangin, paano kung si Muhammad ay nasa patnubay ni Allah o nagtatagubilin sa kabanalan? Paano kung siya ay nagtatatwa sa Quran at tumatalikod? Hindi baga siya nababatid na si Allah ay nagmamasid sa kanyang ginagawa? Magtigil na siya sa kanyang mga ginagawa. Kung siya, si Abu Hal, ay hindi titigil, aming kakalat ka rin siya sa kanyang buhok na nakalawit sa noo. Siya, si Abu Hal, ay nagsisinungaling at makasalanan. At hayaang siyang tumawag ng tulong sa lipon ng kanyang mga kapanalig. Tiyak na tatawagin namin ang mga anghel na tagapagbantay ng impyerno. Hindi ito tulad ng kanyang
pag-aakala. Huwag mo siyang sundin o Muhammad, bagkus ay magpatirapa ka at lumapit kay Allah. Si Abu Jahl, siguro to, siya ay isang unbeliever, hindi sumusunod, mayabang, polytheist maybe. Hindi ko masyadong kabisado to, pero isa lang nakikita ko dito, na si Propeta Muhammad ay walang ibang sasambahin, walang ibang lalapitan kundi si Allah. Hindi gaya nung Abu Hal na yun. Abu Jahl ba yun? Sabi dito, wag mo siyang sundin. No? Bagkus magpatirapa ka at lumapit kay Allah. So nakikita nyo doon yung seek and read, yung pagbabasa, pagsasaliksik sa mga aral ng Diyos. At yung aral na yun na pinapakita dito, yung core nun ay tauhid, monotheism. Hindi ko yun nakita sa Christadelphians, Iglesia ni Cristo, Ebionites. Bagaman sila yung mga Unitarian, nakikitaan ko sila ng kakulangan patungkol doon sa kanilang core ng monotheism. Masyado nilang binida ang Mesyas na siyang ganito, siyang maghahari sa ganito, ganyan. Nawawala pa din yung essence ng tauhid, ng monotheism. Yun ang pinapakita ngayon ng mga Muslim. Tinetestify sa lahat ng tao. Kahit si kapatid na Robin Padilla, lahat ng mga kapatid na sumasamba sa isang Diyos. May mga Muslim din na nagtatambal. Sinasamba si Ali, mga Shia. No? Yung iba naman na sobra naman silang makapagbigay ng praises kay Propeta Muhammad na tinatambal nila o itinatabi nila sa pangalan ng Diyos. Sa akin lang, ang galang at respeto ko ay na kay Propeta Muhammad, kay Jesus, kay Moises, lahat ng propeta. Pero patungkol sa mga pagsamba, devotion, praises, wala ka dapat bigyan ng pagbibigay luwalhati, kundi sa nag-iisang Diyos lamang. No? Yun lang mga kapatid, at salamat sa panonood. Iisa lang ang Diyos. At walang Diyos maliban sa nag-iisang Diyos na si Allah, Al-Ilah, Allah. At naway patawarin at patnubayan niya tayo sa lahat ng ating ginagawa, at siya ang maluwalhati sa lahat. La ilaha illallah. At sana nakatulong tong video na to, magbigay man lang ng mga paalala na ang pagsamba, ang buhay ng tao ay walang uuwian, kundi ang nag-iisang Diyos na pinagmulan ng lahat ng bagay. Salamat sa panonood. Seek and read the one God.